Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good day, DCMK. Today, as we celebrate the World Teachers Day, we are here at the Philippine Normal University, and also in this month celebration of National Indigenous People Month, we are with the chairperson and the Prime Minister of the Customary Self-Governance Perlas ng Silanganan, no other than Chaplain Frederick Berry, and also with the 16th clan chaplain of the Balaan tribe by Fredelin Samaldani regarding their concern, and also panawagan sa ating mahal na Pangulo at gayon din sa kinatawan, the chairperson of the National Commission on Indigenous People, no other than Chairperson Jennifer Dimpayan Sibuglas. Ito po ang kanilang mga mensahe at panawagan kaugnay sa kanilang hinihiling na i-revoke na resolution. Today po, Prime Minister Berry at si by Fredelin Samaldani. Ano po yung panawagan nyo ngayong araw, World Teachers Day, para maituro natin ng tama, at siguro ito yung tamang pagkakataon na dito ay nagkatipon-tipon tayo. Nakasama natin kanina from Malacanang si Commissioner Benjamin Mendillo Jr. ng Komisyon sa Wikang Pilipino, at gayon din kanina si Congressman Franz. Magandang araw din po at maraming salamat po sa October at kanina nga nakakasama tayo dito sa Teachers Day sa Philippine Normal University. Din po narinig din po namin advokasya ni Honorable Franz Castro. Maraming salamat sa Komisyon ng Wikang Pilipino na kami ay nagabayan, at maraming panawagan sa ating Pangulo na ito ay mabigyan ng justisya yung nangyayari sa pamamagitan ng in-bank resolution o nangyari sa mga previous na mga administrasyon ng NCIP. Dahil mahal na Pangulo, ikaw po ang nagbigay ng mandato sa NCIP, kaya meron ka rin karapatan para ito ay lalo mapadali, dahil kami ay merong nakapindig na apila at aabulis nitong in-bank, dahil ito po ang in-bank na ito na inisyo nila sa previous ng mga commissioner at chairperson ng ating National Commission on Indigenous People. Ito po ang nagdideploy ng kanilang karapatan doon, at hindi lang po sa kanilang karapatan, sila po ay pinapatay at tinataboy po doon sa kanilang lupa, hindi mo ginanap. Gayon din naman ating marinig ang panawagan at panawagan natin sa Pangulo at kay Chairperson Jennifer Limpayo Sibuglas kaugnay nga dito. Ano pong konting detalye doon sa panawagan nyo na i-revoke yung pag-a-abolish na hinihiling nyo na in-bank resolution na nasa NCIP na go ahead po by Fredelin Samaldani. So, ako po ay nanawagan sa ating mahal na Pangulo, kay President Marcos, at kay Chairperson Jennifer Diaz Sibuglas, na hinihingi ko po ang inyong tulong at suporta na upang maipalibot at maipag-cancel po itong in-bank resolution noong 2016, December 14 po, na ito po ang aming lupang ninano na napagawa ng in-bank na wala po kaming pahinto. Sana po, umaasa po ako at ito po ay makakatulong sa aming community sa 16 Landaan ng Barangay Sinawal po. Ayun na po, maraming salamat. Saan po yung specific para alam ng mga nakikinig sa atin na saan po yung barangay sa Simuno? Sinawal. Ang lupang pong yan, matagal na po na-award from the Supreme Court. Meron na po siyang final executory. Ngunit malaking pagkakamali ng aming dating leadership, nagbigay ng MOA sa isang dayuhan ng tribo din na wala kaming pahintulot. Ngayon, nakaranas kami ng matinding kapighatian, lalo ng nagpagawa ng in-bank sa NCIP ng 2016 nang wala kaming alam at wala kaming pahintulot. Ang lupa ko ito matatagpuan sa 16th Clan
Pag-asa, Barangay Sinawal, General Santos City. Okay, maraming salamat sa inyo at hiling natin na ito ay magkaroon ng solusyon para magkaroon ng kapayapaan at katahimikan at katiwasayan ng buhay. Kasi iba yung lugar na maging mapayapa na ito ay magiging malaking impact na yung buwan ng katutubo. Inyo pong napakinggan ang Chaplain Frederick B. Calvary, the Prime Minister of the Customary Self-Governance Perlas ng Silanganan at gayon din ang 16th Clan Chaplain ng Balaan Tribe, no other than by Fredelin Samaldani. This is MJ Olvina Balaguer of DCMJ Online, Dawa Sakat Makabuluhang Journalismo, your happiness channel. Sukran.